Hello mga ka-weekenders, this is Lester Monleon. Welcome back to my channel. Ito ang inyong lingguhang kasama sa kusina. At para sa linggong ito, gagawa tayo ng isang putahe na madalas nating nakikita sa mga restaurant, ang beef with broccoli. Pero bago tayo magluto, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-i-hit ang subscribe button. I-share mo na rin to sa iyong mga kaibigan at iyong mga kapamilya. At syempre, paki-like na rin at huwag na kalimutan i-hit ang notification bell. Dahil kapag hinit ninyo ito, kayo ang unang-unang manonotify kapag meron kaming mga bagong video na ilalabas. So, hindi na natin patatagalin ito. Tara, samahan ninyo ako sa aking kusina. Ngayon, dahil cornstarch na lang naman ang kulang nito, lalagyan natin siya ng cornstarch. Hindi naman sobrang dami ilalagay natin kasi yung enough lang na makover. Okay. So just make sure na coated siya. Yung ating beef ay na-coat ng gusto. Okay. Kung kulang, pwede naman ninyong dagdagan. Dagan pa natin kasi hindi siya masyadong na-coat. Sops. Yan. Just continue mixing. Just make sure na na-spread ninyo yung cornstarch na nilagay ninyo. So, ganyan lang kasimple yung paggawa ng ating beef with broccoli. Ulitin ko kanina, nilagyan ko na to ng soy sauce. Nilagyan ko na siya ng soy sauce. Nilagyan ko rin siya ng cooking wine. Nilagyan ko rin siya ng oyster sauce. At of course, soy sauce, yung toyo nga, no? Nilagyan natin siya para mamarinate natin ng gusto yung ating beef. At yung cooking wine, nilagyan natin. Konti lang ilalagay yung cooking wine, ha? Para magkaroon lang ng ibang klaseng sarap yung inyong niluluto. Okay. So, ire-rest lang natin siya ng mga 10 minutes para kumapit lahat yung ating mga nilagay na pang-marinate natin. So, ito siya. Okay? Babalikan natin siya maya-maya at habang hinihintay natin yung 10 minutes, ang gagawin naman natin ay magpe-prepare tayo ng iba pa nating mga gagamitin sa pagluto. Although kanina, ginawa ko na naman yan, no? At meron na tayong mga nahiwang mga sibuyas, meron na rin tayong bawang, meron na rin tayong may ginger na rin tayo na in-slice. At saka meron na rin naman tayong broccoli na gawa na rin naman. So, habang hinihintay ko yung 10 minutes, i-prepare ko naman lahat ng yon. Habang hinihintay natin yung 10 minutes, pwede na tayo magpakulo ng tubig. Tapos, iba-blanch natin tong ginawa nating broccoli. Yung hiniwa na natin na broccoli kanina. So, kumukulo na yung ating tubig, i-blanch lang natin tong broccoli natin, no? Takpan lang natin siya ng mga 30 seconds, tapos hanguin natin siya kaagad. Hahanguin na natin yung ating binlanch na broccoli. Separate muna natin siya. Yan. Ang ganda kasi ito kapag medyo malutong-lutong pa. Kaya 30 seconds lang talaga ang ginagawa ko dito. Tapos hango na kaagad. Okay, ito na siya. Proceed na tayo sa susunod nating gagawin. Papatayin na natin itong part ng kalan na ito. At lilipat naman tayo rito sa mas malaki. Simulan na natin ang ating pagluluto ng beef broccoli. Ito na yung ating gagamiting olive oil. Lagyan nyo lang siya ng maraming olive oil. Hindi naman nakakatakot ang oil na ito kasi sobrang healthy. Okay?
Yung kalimutan, gumamit kayo ng olive oil. Gaya ng sinabi ko kanina, nag-prep na ako kanina nitong onion at meron din tayo ritong ginger. So, unahin na natin yung ating onion. Then, sunod natin yung ating ginger. Okay. Napakadali lang lutuin ito. Kaya nga sa restaurant, pag umorder kayo nito, saglit lang, lumalabas kaagad yung order ninyo. Kasi, naka-marinate na yung kanilang beef. Then, lagay na natin yung ating garlic. Pagkatapos ito, isusunod na natin yung ating marinate na beef. Simpleng-simple lang ang luto nito, kaya kahit na sa sarili ninyong bahay, wala kayong time na magpunta sa restaurant, pwede nyo itong gawin. Susunod na natin ngayon itong beef. Yun. Gumamit tayo rito, gaya na sabi ko kanina, ang ginamit natin ay tenderloin na beef. Ang lalagyan natin ng konting sesame oil. Lagyan natin ng sesame oil. Continue lang natin yung ating pagluluto hanggang sa yung ating beef ay maluto. So, kailangan talaga ang gagamitin nyo rito ay yung tenderloin. Kasi ang tenderloin beef, mabilis siyang lumambot. So, medyo marami itong ginawa ko. Dahil bukod sa pwede na ito ninyong gawing maghapon na ulam, paborito ko rin kasi ang beef broccoli. So, pag nagawa ninyo to sa inyong mga tahanan, hindi nyo na kailangan pang magpunta sa restaurant para lamang makakain kayo ng paborito ninyong beef broccoli. Tsaka bukod sa mas makakatipid kayo, dahil sa restaurant, syempre, konting portion lang ang ibibigay sa atin doon. Tapos ang presyo, para ka na makakagawa ng ganitong karaming beef broccoli. Tuloy-tuloy lang natin.
Heto na ang ating nilutong beef broccoli at syempre, yung pinaka-paborito nating part, titikman na natin ang ating niluto. Okay, ito na ang ating beef broccoli. Titikman na natin siya. Unahin natin yung beef. Mainit, mainit. Grabe. Ang sarap. Para kang kumain talaga sa restaurant. Baka nga mas masarap pa sa restaurant. Lagyan natin ng broccoli. Sobra. Sobrang sarap. Mga ka-weekenders, subukan ninyo itong gawin sa inyong bahay. Walang halong biro. Sobrang sarap. Imagine mo, kapag sa restaurant mo ito in order, magkano na kaagad ito. Pero siyempre, pag gumawa ka sa bahay ninyo, yung maring isang portion sa restaurant, ay makakagawa ka na ng ganito karaming beef broccoli. Sabi ang sarap. Nanuot talaga yung marination natin dun sa ating beef. Samahan natin ng broccoli ulit. Wow. Ang sarap. Tamang-tama lang yung mga ginamit natin mga ingredients. Yung kalimutan. Kapag ka nagluto kayo nito, kayo gagamit ng ordinary oil. Hindi naman kayo lagi magluluto nito for sure. So kahit pa paano i-treat ninyo yung sarili ninyo na gumamit kayo ng olive oil. Harap. Lalo na pagka minatch nyo to sa kanin. Alright, mga ka-weekenders. Maraming salamat sa panonood ninyo. At hanggang sa muli natin pagkikita, this is Lester Monleon, and you have watched Let's Watch TV. See you on the next vlog. Bye!